What's up guys? Kumusta kayo? It's me again, Joseph Kate. So for today's video guys, let's talk about this text message ni BPI saying na, "Thank you for your interest in BPI credit cards. Please be informed that you are qualified to apply for the Express Start program, where a minimum deposit of 15,000 pesos lets you enjoy a credit limit up to 90% of your deposit amount. Please visit any BPI branch to apply." So ano nga ba yung ibig sabihin nito guys? I-share ko sa inyo kung ano nga ba yung epekto nito sa BPI credit card application ninyo. Kasi right after na mag-apply kayo ng BPI credit card, after few days, naka-receive kayo ng ganitong text message. So ano nga ba yung ibig sabihin nito? Approve nga ba yung BPI credit card applications ninyo or hindi? Ang sagot po is hindi po approve ang BPI credit card applications ninyo. Sad to say. Ibig sabihin, rejected at declined yung BPI credit card applications ninyo. So ano nga ba yung ibig sabihin dito na sinasabi na mag-deposit ng 15,000, tas qualified daw kayo for Express Start program? So, bago yun, nais ko munang imbitahan kayo na mag-subscribe sa YouTube channel ko kung bago ka pa lang kasi marami pa po akong isi-share ng mga tutorials, knowledge, and experience of mine in the future. Kaya naman huwag niyong kalimutan mag-subscribe para updated kayo lagi sa mga vlogs na i-upload ko. Yun lang po at sobrang maraming salamat po. So, as you can see guys, ito, siguro nagtataka kayo, nag-apply kayo tapos may text message na ganito. Uulitin ko po, hindi po approve yung BPI credit card application ninyo. Ibig sabihin, rejected po siya at declined siya. Ngayon, kailangan nyo mag-antay ng another 6 months para mag-re-apply. So, sinasabi kong 6 months kasi yun po yung standard waiting time right after na mag-apply kayo ng isang credit card. Kahit saang credit card, guys, actually, hindi lang siya sa BPI. The moment na nag-apply kayo tapos nag-text ng ganito si BPI, ibig sabihin rejected siya at hindi po kayo na-approve. You have to wait another 6 months para mag-re-apply. Para at least yung record nyo is ma-clear muna. Wag kayo apply ng apply kahit naka-receive na kayo ng ganito sa BPI, sinasabi na decline. Tapos mag-a-apply ulit kayo. Kasi delikado po yun guys. Ang mangyayari dyan is magkakaroon lang ng problema yung pangalan ninyo. Kasi iisipin ni BPI, talagang kailangan nyo ng pera since puro kayo apply kahit dinedecline na nga kayo, tapos habol pa rin kayo ng habol. So, magkaroon kayo ng delikadesa. Charot. Antayin nyo yung 6 months before kayo mag-re-apply para at least ma-check ni BPI ulit yung records ninyo kasi since pinadalang kayo ng ganito, hindi po kayo technically parang okay, sad to say guys, didiretsuhin ko na kayo. Hindi pa kayo pinagkakatiwalaan ni BPI. Ayoko na mag-sugarcoat, ayoko na magpaligoy-ligoy. Hindi po kayo nakikitaan ni BPI as a good payer kasi wala pa kayong credit history. Upon checking your name sa system, nakikita na hindi pa ganon okay yung credit records mo. Kaya ngayon, sinasabi dito is you are qualified to apply for Express Start program. Ngayon, ang sinasabing Express Start program is from the word itself, Express Start, di ba? Program. Which is, ibig sabihin, a-apply kayo ng secured credit card na kung saan magde-deposit kayo ng 15,000 pesos, which is 90% ng 15,000 pesos na yun na i-deposit ninyo or ipapahold ninyo sa kanila is yun yung magiging credit limit ninyo. Parang yung 15,000 pesos na dineposit ninyo sa BPI savings account ninyo, kasi kailangan nyo mag-open ng BPI savings account dito guys. So, 90% ng 15,000, yun yung magiging credit limit ninyo. Yung 15,000 na yun is naka-hold, hindi mo talaga siya magagalaw, sinasabi ko sa inyo. Kasi, nandun lang yon as collateral doon sa binigay nilang credit limit sa BPI credit card na yon. Wag na wag yung sasabihin guys na, oh my God, pera ko, tas ganito yung nangyayari. Guys, sinasabi ko sa inyo, okay na okay yon to build your credit history. Kasi credit card siya, although ito ay secured credit card, but it helps you to build your credit history. Ano nga ba yung sinasabing credit history? Ginamit niyo yung BPI credit card na yon or yung BPI secured credit card na yon, tapos nabayaran nyo ng tama on the billing cycle, di ba? Dumating na yung statement of account, nabayaran nyo ng maayos.
So, goods yon, okay yung record na yon. Ngayon, ginagawa ni BPI na may pera kayong pinahold sa kanila para at least if ever natakbuhan mo, hindi mo bayaran, may bayad ka na naiwan sa kanila. At pag ginawa mo yun guys, yung hindi mo binayaran yung credit card nyo, wag mong gagawin yun. Make sure na bayaran ninyo guys kahit na sabihin nyo pa na may pera naman kayo sa kanila, considered as paid yon. Hindi po ganun yung mangyayari dyan. Dapat pa rin bayaran ninyo yung BPI credit card bill ninyo kasi hindi po automatic yon na may dineposit kayong pera, automatic bayad. Masisira po yung pangalan ninyo. Kasi iba po yan sa terms and conditions. Ginamit ninyo yung BPI credit card, ibig sabihin the moment na nag-swipe kayo, may utang kayo. Hindi nyo binayaran, yung isasubmit na report doon sa Credit Card Information Corporation is may delinquent account kayo. Delinquent account means may tinakbuhan kayong utang. Kaya guys, kapag nangungutang kayo, make sure na bayaran nyo yan. Kahit hindi na sa BPI, kahit sa ibang financial institutions. Pag may credit card kayo, sinwipe ninyo, bayaran nyo talaga. Wag na wag yung tatakbuhan. Kasi masisira yung pangalan ninyo. Ito guys, gusto kong malaman ninyo na yung BPI credit card or any credit cards actually contains confidential details. Kapag nagka-credit card na kayo, make sure lang guys na dapat aware kayo na yung credit card na yan is naglalaman ng confidential details. Yung card number, expiry date, yung CVV, at saka kung ano pang details dyan. Wag na wag mong i-share yan sa iba kasi delikado yan. It should be kept it to yourself talaga. Kasi kapag nag-leak yan, pinicturan mo, pinost mo kung saan-saan, tapos nakuha ng iba, delikado yan. Tapos minsan may tumatawag dyan na nagpapanggap na okay, ganito from BPI daw, tapos kailangan daw yung ganito, OTP, one-time PIN, wag na wag niyong ibibigay. Do not ever share your OTP or one-time PIN to anyone. Kasi confidential yan. Yan po ay security purposes na kung saan ikaw lang dapat ang gumamit niyan kapag may transaction kayo. Especially sa online, kapag may binibili kayo, may binabayaran kayo gamit yung BPI credit card, papadalan kayo ng OTP. Wag na wag mong i-share yan. Dapat kung saan kayo nag-open, like for example, nag-shopping kayo, tapos nagbayad kayo gamit yung BPI credit card, may OTP na dumating. Dapat doon mo lang yan ilagay sa kung saan, kung ano yung tinatransact ninyo. Ngayon, kung may tumatawag, hinihingi yung OTP, at saka wag na wag nyo pong ibibigay sa tumatawag kasi hindi po yan tama. Mali po yan kasi confidential po yan. So yun guys, sinishare ko to sa inyo para at least maging aware kayo about BPI credit cards. Kasi tayo bilang isang ordinaryong Pilipino, kapag nagkaroon tayo ng unauthorized transaction sa credit card, napakalaking dagok yan. Kaya dapat maging aware kayo na pag mga ganyang sitwasyon, wag na wag nyo nang i-share yung mga confidential details. So again, pag sinabing, thank you for your interest in BPI credit cards, please be informed that you are qualified to apply for the Express Start program, where a minimum deposit of 15,000 pesos lets you enjoy a credit limit up to 90% of your deposit amount. Please visit any BPI branch. Ibig sabihin, decline po yung BPI credit card application ninyo. Ngayon, yung secure credit card yan, if ever nag-apply kayo, nag-deposit kayo ng 15,000, after 1 year pa yon pwedeng i-unhold. Kasi kapag cancel niyo yung BPI credit card niyo nang hindi pa nag 1 year, may penalty po yun guys. Kaya make sure lang na antayin niyo yung 1 year before kayo mag-decide kung gusto niya ayaw mo na sa credit card, parang trial lang muna, tapos ayaw mo. So antayin mo yung 1 year. Kasi wala pa namang annual fee yan. Kasi yung unang taon is libre lang yan. Kasi may annual fee talaga guys, kahit na secured credit card yan, hindi po kayo ligtas sa annual fee. Kaya dapat aware kayo doon. So yun lamang guys. So I think that's all for now. Sana may na-share ako. Don't forget to subscribe for more videos. It's me again, Joseph K, that says, we don't have cash because we go for cashless transactions. Bye-bye!